Mamas boy nga daw yung mga Indiano at hindi nga daw sila makapagdesisyon para sa sarili nila at lagi ngang tinatanong ang opinyon ng mga parents nila. Sa video nga na ito ay tatalakayin natin yan. Tuloy-tuloy pa nga din ang ating pagbabiyahe at paglilibot para nga sa birthday celebration ni Baby Ivan. Ngayon nga guys ay inabutan kami ng napakalakas na ulan nagbibiruan nga kami na kung bakit kapag lumalabas kami sa hotel room ay saka naman bubuhos yung napakalakas na ulan. Pero kapag nasa hotel naman kami ay sobrang maayos yung panahon. Kaya naman dito ay nakatulog na ang anak ko dahil napakaganda nga ng weather. Kung meron nga isang tao ang enjoy na enjoy sa bakasyon namin ito, si Baby Iwan yun dahil sobrang ganda nga nung nakuha naming hotel na may playground. Tapos ay wala nga siyang ibang gagawin kung di magtingin-tingin lang at matulog. Ang buong akala nga namin, rainy season, kaya naman walang masyadong turista. Pero nagkakamali nga kami guys. Dahil itong lugar pala na pinuntahan namin ay mas famous, lalong-lalo na kapag maulan. Pagkababa pa nga lang namin ng sasakyan ay may naabutan na nga kami dito na nagbebenta ng mga raincoat. Dahil nga meron naman kaming dalang payong ay hindi na nga rin kami bumili. Nauna na nga kami ni mommy na bumaba dito habang nagpa-park nga si Milan at saka si Papa. Dahil nga sobrang daming turista dito guys ay pahirapan talaga yung paghahanap ng parking space. Kaya naman ay hinintay na nga lang namin sila dito sa baba. Unang stall pa nga lang yung nakita namin dito guys ay nakita na namin itong napakaraming mais at napaka-appetizing ngang tignan. Kaya naman ay nag-order nga kami ng isa. Dahil nga malamig yung panahon dito guys, kaya naman ay ganito mga pagkain ang binebenta talaga nila. Iniihaw nga nila itong mais pagkatapos ay lalagyan nga nila ng lemon at saka chili powder. Nakita nga din namin itong Shana na gustong gusto ni Baby Ivan pero napakamahal nga dahil tourist attraction. Pero syempre dahil gusto ng bata ay kailangan nating bilhin. Ang buong akala ko nga din guys dahil nga ay maglilibot ay magkukulit ang anak ko at hindi nga siya magbibehave. Pero nagkakamali ako guys dahil sa buong biyahe nga ay hindi masyadong nagkulit si Baby Ivan at napaka good boy talaga. Ang pinaka naging problema nga lang guys ay dahil nga medyo malayo nga yung lakaran ay kailangan nga namin mag-alternate sa pagbuhat sa kanya. And minsan kapag meron nga siyang nakikita mga laruan, ay kailangan nga namin maglakad ng mabilis dahil papabili talaga siya. Saktong-sakto nga rin guys, nang matapos itong mais na in-order namin, ay dumating na nga rin si Papa at saka si Milan. Kaya naman ay pinagsaluhan nga rin namin at nag-order nga kami ng additional pang isa. Sabi nga ni Papa ay marami pa nga daw makakainan dito dahil nanggaling na nga sila. And mamaya pwede nga daw kaming umorder ng iba't ibang mga pagkain. Dahil nasa bundok na nga kami guys ay sobrang foggy talaga at wala ka talagang makita. Dahil nga meron silang Arthur Seat Point na tinatawag dito, kaya naman ay pinupuntahan ng mga tao. Pero dahil nga maulan, ay wala ka nga makita, kaya naman ang kailangan na lang namin gawin dito ay enjoy ang mga sarili namin. Dahil puro puti lang talaga yung nakikita mo. May mga naghahabol din ng mga unggoy guys. Because yung mga unggoy dito ay kinukuha yung pagkain ng mga turista. Lalo na kapag may dala-dala kang mga packet. Sobrang sarap maglibot lalong-lalo na kapag monsoon season guys. Kahit na medyo maulan, talaga namang mafe-feel mo yung coldness. Mas gusto ko to, mas bet ko to kumpara sa summer. Kasi sa summer sobrang mainit. Sa rainy season talagang feel mo yung weather. Napapansin ko nga guys na maraming nagtatanong naku curious kung mamas boy nga daw ba yung mga Indiano. Dahil meron nga daw silang mga nakaka-chat nakakausap parang ganun nga yung tingin nila sa kanila. Actually guys, hindi ko nga rin maipagkakaila sa inyo na noong una ay ganun nga din yung tingin ko kay Milan. Pero nang tumagal-tagal nga ako dito sa India ay medyo na-realize ko na hindi pala pagiging mamas boy yun. Kung hindi ay respeto sa pamilya. Kagaya nga nating mga Pilipino, ang mga Indiano kasi ay nire-respeto talaga yung mga elders nila, especially yung mother and father nila. Ang tingin nga nila sa mga magulang nila ay mga Diyos o Panginoon na kailangang sundin. Ewan ko ha, pero kanya-kanya nga tayo ng definition kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mamas boy. Pero ang napansin ko nga kay Milan guys, sumusunod nga siya sa mga parents niya. Pero kapag sa palagay niya ay hindi na akma sa prinsipyo niya minsan mali na nga yung sinasabi ng mga magulang niya, doon nga siya magsasalita. Out of respect ay ginagalang niya kung ano nga ba yung sasabihin ng mother niya. Pero kapag alam niya na hindi na tama ito ay siya mismo yung magko-correct sa nanay niya. Hindi ko lang alam sa mga Indiano nyo ha, kasi may mga Indiano talaga na sobrang takot sa parents na kahit mali na nga yung sinasabi at ginagawa ng mga magulang ay sunod-sunuran pa rin sila. Kaya ang ending, mag-aaway yung mag-asawa. Actually guys, ang dami ko ng mga nakitang cases na kung saan naghihiwalay nga yung dalawa. Dahil nga ay hindi maipaglaban ng lalaki kung ano nga ba yung gusto niya at lagi nga lang siyang sunod-sunuran.
Kaya kung mag-aasawa kayo ng Indiano guys, ay alamin nyo munang mabuti kung mamas boy nga ba siya. Kung lagi lang ba siyang nakasunod kung ano yung sasabihin ng parents at sa oras nga ng pag-aaway, ang kakapihan niya ay yung nanay niya. Kung ganun nga yung maging asawa nyo guys, ay balik nyo sa nanay niya at maghanap na nga lang kayo ng iba. Guys, nakikialam nga din ba yung mga benan nyo pagdating sa desisyon nyo mag-asawa? Ano, mamas boy din ba yung nakuha nyo or kaya niyang ipaglaban yung mga gusto nyo sa nanay niya?